Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. To my new subscribers, mga nagla-like, nagko-comment, nag-share, mga silent viewers. Thank you so much po. At maraming salamat din po doon sa mga nag-unsub sa akin dahil naging parte rin ho kayo ng aking munting kubo noong time na hindi pa ho ako monetized. Nandyan po kayo nakasuporta sa akin. Yung hinahabol ko pa yung time na mabuo ko yung 4,000 watch hours na requirements ni YouTube. So, nandyan kayo sa akin, nanonood, sinusuportahan nyo ako at maraming salamat kasi talaga lang alam to ng mga nag-uumpisa pa lang na mag-vlog na talagang napakahirap po ang abutin ang mga ganong oras para makapag-apply tayo ng monetization. At nagtanong ako dito dati kay Kabayan Anime Reactor kung ano yung mangyayari kasi pag isang taon lang ho yun, 12 months lang na kailangan hanggat maaari ma-monetize ka na kasi pag hindi babalik ka na naman sa uno. So akala ko na lahat ng video ko na umabot ng 12 months mawawala na. Pero yung ano lang pala doon, halimbawa yung isang video na nag 12 months na, yun lang ang mawawala yung watch hours niya. Kaya maraming salamat po doon sa mga umalis na sa aking munting kubo dahil naging parte po kayo kung nasaan ako ngayon. Umabot po ako ng 3,000 subscribers na. At kahit umalis man ho kayo, kasama po kayo noong kauna-unahan. Kaya ho ako na-monetize, kaya mag-iingat po kayo. Yun po ngayon ang aking reaksyon ay patungkol dito sa unang upload ni Pinuno Ka Business na walang katapusan to. O maraming nagsasabi, pabalik-balik, sarikaningat na naman. Pero bago ko ituloy ay suportahan pa rin ho natin, tuloy-tuloy ang buhay. Kahit ganito man ang nangyayari, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, at saka yung mga kasamahan kong reactors, Anime Reactors TV, Taong Gala, Mama Flores Channel, Alminda Mix Vlog, MK Inday Okray, Kalingap Turak, and Kamix Vlog. May nakalimutan pa ba ako? Pasensya na. Sana nasabi ko na lahat. So ito nga, nabasa ko yung mga komento. Dito sa unang upload ni Pinuno Ka Business, nandun sila Lito, si Vera, si Pinuno Ka Business, tatlo sila. Kasi marami nagsasabi, akala daw ba tapos na yung usapan patungkol kay Rick Aningat, yung naging issue. So kasi nga may lumabas na naman panibagong kailangan klaruhin. Sana respeto na lang natin kung bakit kailangan pag-usapan ang ganitong issue sa channel ni Ka-Business Official. Karapatan niya yun. So yung mga ayaw manood, huwag nila lang panoorin kasi yung nagsasabi dahil sa views kaya ginagawa yan. Huwag ko kayo manood para mawalan siya ng views. Kasi habang nakikimarites kayo, tuloy-tuloy yung views. At karapatan nga ho ni Pinuno Ka Business dito na i-open up kung ano man ang nangyayari sa kanila, sa kanya, kay Rick Aningat. Kasi hindi lang ho ito nangyari ng 2 buwan pa lang ang nakalipas. So ngayon, base sa kwento ni Ate Vera, na matagal na rin pala na mayroong paninira or binibrainwash ito sila Ate Vera ni Rick Aningat. So ano yung pakay niya? Anong pakay ni Rick Aningat? So ito, ngayon dahil nga ang masamang sa nangyayari ngayon dahil ito si Rick Aningat, hindi natin alam na kung sino-sino o siya ba yung mga nagko-comment dyan. Ang daming account at isa lang ang kanyang tinutumbok, ilabas yung video kung sino yung sponsor na yon. Yun ang gusto niya. At syempre, hindi naman basta-basta pwedeng maglabas yun ng gano'n na lang. So, ang ibig kong sabihin dito, ito si Rick Aningat. Ang ginagawa niya, alam niyang meron siyang kasalanan, meron siyang pagkakamali sa Ka-Business Family, pinagkatiwalaan siya, tinanggap siya, nakakasalo sa pagkain, paglabas pala ng bahay, backbiter pala siya. So ito ngayon ang naging aral kay Pinuno Ka Business. Kung marami nagsasabi nagbago na si Pinuno Ka Business dahil sa mga experience na nangyari sa buhay nila. Kaya nagbago na nga siya ng pag-uugali. Yung tiwala niya sa tao siguro, yun yung mga nabago sa kanya. At na-realize nila ngayon na ito nga, na kahit pakainin pa sa palad yung isang tao, talagang tutuklawin pa rin sila. Yun ang ginagawa ngayon ni Rick Aningat. Kaya hindi matatapos talaga to hanggat hindi hindi pumupunta doon si Rick Aningat at hindi siya nakikipag-usap. Kasi ito alam natin, ang isang tao pag may nagawang kasalanan, pag alam niyang guilty siya,
gagawa siya ng mga defensive mechanism niya. Naintindihan niyo ba ibig sabihin, Makabayan, ka-business, ka-puppet, kalingap? Mangangatwiran siya ng mangangatwiran. Gagawa siya ng paraan na maging mabango pa rin siya at yung mga taong naniniwala sa kanya ay paniniwalain pa rin niya. Yun ang defensive mechanism na sinasabi. Kasi alam niya meron siyang ginawang mali eh. Kaya gagawa siya ng paraan para malihis yung istorya, yung kwento, yung issue mapunta sa iba at maging mukha siyang kawawa. So naintindihan ko dito si Pinuno Ka-Business kung bakit kailangan niyang itakal ito, iharap, i-video, mapanood natin. Para alam din nating lahat na yung pala yung ginawa ni Rick Aningat sa kanya, sa kanila, sa ka-business family, sa kabila ng pagiging mabuting tao nila sa tao na to, kay Rick Aningat. Kumbaga, inarap siya, pinakisamahang mabuti, yun pala, may masamang balak pala tong Aningat na to. Kumbaga, nagmamatsyag lang. Para siyang sabihin na natin, tama bang sabihin, para siyang magnanakaw na tinitiktikan lang yung loob ng bahay kung paano siya makakadiskarte. Tinitingnan lang yung bawat anggulo ng bahay, kung ano yung mga ginagawa ng mga tao doon, para paglabas niya meron na siyang makukuhang issue or anuman na kanyang ngayon. So ayun ang nangyari. Dumating na doon sa punto, kaya ngayon ito humahaba na yung kwento, istorya, kasi naglalabasan na yung paninira ni Rick Aningat. At imbis na ayusin ito ni Rick Aningat, sa comment section po, kung titingnan ninyo, ang daming account doon. Sino ba yun? Ikaw ba yun, Rick Aningat? Napakabilis kasing gumawa ng account. At saka wala siyang mukha. Walang mukha eh. Isa na magpakita naman, hindi yung dami account. Dami account, ang daming account. Diba? Nagtatago eh. Panayaw-yaw doon pero wala siyang hindi nakikita yung mukha niya. So yun talaga. So marami. So nagtataka kami, sino ba yun? Kung ikaw man yung Rick Aningat, wow ka talaga. Imbis na makipag-ayos ka, lalo mo pang pinalalala. So karapatan ni Pinuno Ka-Business na ihayag kung ano yung mga ginawa ni Rick Aningat sa kanila, sa ka-business family, sa kabila po ng pagiging makatao ng ka-business family na pakisamahan ng maayos ito si Rick Aningat na tinuloy nila ng kapamilya, kamag-anak o higit pa. Pinagkatiwalaan pero sa bandang huli, tinuklaw-tuklaw na sila ngayon. So antayin natin, sana magbago yung isip ng sponsor na yon na tinawagan ni Rick Aningat noon at kung ano ng mga paninira ginawa sa ka-business family, kasi yun talaga ang magiging susi para mabuljakan ito si Rick Aningat na talagang nagsasabi ito ng kasinungalingan. So hanggang dito na muna ang aking reaction. Walang munang shoutout. Maraming salamat po sa inyo. Gabayan tayo ni Lord.